ngayon, walang presence ni Lord. Bakit? Kasi, nag-practice lang kayo, hindi nyo talaga na-worship si Lord. Diba? Kaya napaka-importante sa mga worship leader. Alam niyo yung ginagawa ninyo. You are prepared spiritually, mentally, emotionally. You cannot lead people din na emotionally ka nag-lead. Hindi, spirit-led dapat. Spirit-led dapat. Dapat marunong din tayong pumili. Ikaw, nag-worship lead ka, marunong ka rin pumili ng kanta na ano ba yung mga songs na nakakapagpuri kay Lord. Hindi yung nag-edify lang ng sarili natin. Ang Sunday service kasi, pagpapasalamat mo yan kay Lord, pagpupuri mo yan kay Lord, hindi paghihingi yan. Kasi minsan Sunday, nanghihingi pa rin tayo. May mga churches na nanonood sa amin. Ayan, so, kailangan na kayo ay prepared spiritually. Hindi kayo performer, worship leader kayo ni Lord. Ayan. Hirap na po sa Ay, may isa pang question. Apo. Sige, go. Ano yung isang question? Hindi na po siya, prepare. Parang follow up ko lang po from sinabi niyo po. Aha. Di ba po, hindi naman po sa required kasi, na po yun parang sobrang personal na po yun. Gaya nga po ng sabi niyo Monday to Saturday, it's worship between you sa Panginoon po. Mm. And worship includes reading the Bible. Ako. And pagdating po sa devotion. Sa devotion. Okay. Guilty devotion. po ako doon na kulang po talaga ako sa pagbasa ng word ni Lord po. Is it a sin po kapag almost a month hindi ka na po nakapagbasa ng Bible? Okay, so bonus question lang to. Depende na to kung i-air ko, ha? Ayun. Is it a sin po if nineglect ko na po yung pagbasa ng Bible for a month kahit sumasagi naman po sa isip na mag-devotion? Kinukonvict ka, in short, na mag-devotion, pero hindi mo siya nagagawa. Okay. Sa kung anumang dahilan, may iba-ibang dahilan kung bakit hindi natin nagagawa. Pag kinukonvict na tayo mag-devotion, ganito yun. Anything na binibigay sa iyo ng conviction ng Holy Spirit, pag hindi natin ginagawa, ang Holy Spirit nagigrieve. So sa tingin mo, sin kaya yun o hindi? Yes. Sin. Una sa lahat, sabi sa word ng Lord, Joshua 1:8, meditate it day and night. Day and night nga diba? Meditate the word of God. Yan kasi ang pananggalang natin, yan din ang sword natin, word ng Lord. So kaya mapapansin mo, bilang Kristiyano, mahina ka, na humihina ka, spiritually, at nadamay na lahat ng maili, emotionally, financially. Basta hindi okay ang spiritual ng tao, damay-damay na yan. Diba? So, for me, it's a sin. Anything na hindi natin na-obey sa Panginoon, it's a sin. Sabi ng word ng Lord, meditate it day and night for you to obey everything written in it. It means, kung hindi tayo nag-devotion, hindi naman meditate ang word ng Lord, in your conviction, sin yun. Sin pa rin siya. Okay. Kasi, ang sin naman kasi, ang definition talaga ng sin, hindi ito yung nagsisinungaling kayo, kasalanan yun. Yun yung mga mukha ng kasalanan. Pero ang definition ng sin, disobeying God. Okay? Hindi pagsunod kay Lord. Si Eva at Adan, wag kakainin to. Anong ginawa? Kinain. Hindi sumunod. In short, hindi sumunod. So, sabihin, sin ay disobedient. Anything na mukha ng disobedient, it's sin. Okay? Di malinaw na. It's sin. So, nagkakasala ka na by not meditating the word of God. Kahit na sabihin, busy naman ako eh. Lord, naunawaan mo naman ako kasi busy ako sa school. Pero may time sa social media. May time makipag-usap, may time makipag-chat. May time sa kung ano-ano pang bagay. Why not sa devotion? Wala. Di ba? So, kaya naman, I encourage everyone, malaki ang tulong ng devotion sa isang Kristiyano. Kasi word ng Lord, ang pagkain ng Espiritu. Pag hindi natin pakakainin ng Espiritu natin, yung flesh natin lumalakas. Okay? Kaya minsan, yung taong Kristiyano, nadidefeat siya ng flesh niya, ng mga desires ng flesh niya, kasi mahina ang spirit. Payatot yung spirit niya, malakas yung flesh niya. Diba? So, word
is the food of our spirit. Word of God. Pag walang word of God, patay ang spirito. Ganun. So, it's sin pag di ka nag-meditate ng word. It's disobedient. So, malinaw na klaro yung meaning ng sin, di ba? Disobedient. Huwag kakainin, kinain ni Eva at Adan. O di yun, kasalanan. At ang kasalanan, nagbubunga siya ng iba't ibang consequences. Diba? Hanggang sa atin nga eh. Diba? Ano ni Eva at Adan? Kay Eva, mahihirapan manganak. Diba? Si Adan, magbubungkal ng lupa para mabuhay. So, ibig sabihin magtatrabaho. Imbis na sana nandyan na, provided na lahat. So, ganun siya. May iba't ibang mukha ang consequences ng sin. But anything na hindi natin ginagawa na inuutos ng Panginoon, especially kinonbikta ng Holy Spirit, kasalanan nga. Wala naman sa Bible yung sinabi ng Holy Spirit eh. Sabi nga ng Holy Spirit eh, kasalanan pa rin yun. O sabi, sa Bible wala yung batiin mo siya ng good morning kasi kaaway mo, di ba? Sabi naman ng word ng Lord, pray for your enemy, love your enemy. Batiin mo, wala naman kasi sa Bible yung batiin ko siya ng good morning, kaaway ko nga siya. Hindi nga lang pray eh, hindi nga lang batiin eh, ng good morning, ang sabi sa Bible, love your enemy. Diba? Diba? So, ibig sabihin, pag kinonvict ka ng Holy Spirit, hindi mo sinunod, kasalanan. Klaro? For the bonus question. Parang, At,